Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito ayon kay San Mateo, chapter 4, verse 12 hanggang 23. Papuri sa iyo, Panginoon. Nabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybay ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zabulon at Naphtali. Sa gayoy natupad ang sinabi ng propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo mahaba ang ating mabuting balita sa araw na ito. At ang unang pagbasa natin ay galing sa sulat sa libro ni Isaías, at yung pangalawang pagbasa ay sa unang Korinto. Ang unang pagbasa natin sa Isaías ay tungkol din dito sa nabanggit na Zabulon. At nabanggit ito ni Mateo dahil nagkatotoo yung propesiya ni Isaías tungkol sa ating Panginoon. At dito nga nanirahan ang ating Panginoon sa Capernaum. At yung pangalawa naman nating pagbasa ay sa unang Korinto ay tungkol sa mga taga-Korinto na nagkakaroon ng alitan dahil mayroon silang alitan kung sinasabi ni San Pablo na yung ibang taga-Korinto ay sinasabing kay Pablo sila, kay Apollo o kaya kay parang meron silang pinapanig-panigan
na mga tao. Yan, kay Pedro, kay Apolos, kay Pablo. Doon sila naglalaban-laban. At dito naman sa ating mabuting balita ay natupad nga ang propesiya ni Isaías na magkakaroon ng liwanag sa kadiliman. At dito ay nung naglalakad ang ating Panginoon ay nakita niya ang kanyang mga pipiliing mga alagad. Sila ay mga mangingisda na kasalukuyang nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. So, ang magandang tanong sa ating mabuting balita ngayon ay tungkol sa bangka at lambat ng ating buhay. Para sa kanila, sa mga alagad na ito, ang kanilang bangka at lambat ay kanilang kabuhayan. Sa atin kaya, ano ba yung ating mga bangka at lambat sa ating buhay na nagbibigay ng kadiliman sa atin o kaya confusion o kaya ay mga problema sa ating buhay. Dahil dito ang ating Panginoon ay nagbibigay, siya ang liwanag na magbibigay ng liwanag sa kadiliman. At dito sinasabi ng Panginoon, pinagpatuloy niya ang sinasabi ni Juan Bautista na pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Sa English pa nga ay repent. Ang repent, ang ibig sabihin ay pagtalikod o pagbago ng direksyon. Kaya kung gusto nating mamuhay sa liwanag at hindi sa dilim, kailangan nating mag-iba ng direksyon ang ating buhay. Kung iwanan natin, katulad nitong mga alagad, ang ating mga ginagawa na nagbibigay sa atin ng kadiliman at sundan natin ang tunay na liwanag. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita po tayo ulit bukas at pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.